Ang mensahe ho natin ay Hebrews chapter 4 verse 10. Ang mensahe ho natin ay pinamagatan ko pong taking the Word of God seriously. Yan yung mensahe natin ngayong araw na to. Kailangan po, pag ang pinag-uusapan natin ay salita ng Diyos o mensahe ng Diyos, kailangan no, seryosohin natin ito. Pag hindi ka seryosong pupunta sa simbahan, mababaliwala lang yung oras, yung pag-upo mo dyan, baliwala ho yan. Pero kapag seryoso ka, kahit ang dami sinabi ng pastor, hindi mo man naalala ang lahat, pero may nakuha ka na isa lang, panalo ka na. Kasi uuwi ka, may dala-dala. Isang linggo na naman ang bubunuin natin. Huwag kayong makikinig dahil may sinabi yung pastor. Makinig kayo dahil may sinabi ang salita ng Diyos at yun ang magiging sandata natin pare-pareho. Okay? Okay, taking the Word of God seriously. Yun ho, sana ho yun ang maging asal natin. Maging seryoso ho tayo sa salita ng Panginoon. Sabi dito, why should we take the Word of God seriously? Number 1, because the Word of God is living. Ang sabi doon kanina, sa Hebrews chapter 4 verse 12, sa ESV ho ito, because the Word of God is living. Ano ibig sabihin niyan? The Word of God is alive because God is a living God. Ang salita ng Diyos ay buhay dahil ang nagsalita ay buhay. Amen po ba? Kaya napaka-powerful. Pag nagbabasa ka ng Biblia, huwag mo siyang ikumpara. Huwag mo siyang, nagbabasa ka ng Biblia, sabi mo, ay parang libro lang to. Hindi po. Napaka-powerful ng Biblia dahil ang salita na nandito ay salita ng Diyos na nasa langit. Hindi mo pa na-meet ang Diyos, hindi pa natin nakita ang Diyos, pero the moment na binasa mo ang salita ng Diyos, para mo na rin siya nakausap face to face. Sabi ko, Lord, kung ako lang si Moses, kung ako lang si Abraham, hindi sana ganito, Panginoon, ang pananampalataya ko. Kasi nung panahon, face to face nila nakakausap ang Diyos. Diba? Nung maghahandog si Abraham, papatayin niya na yung bata, si Isaac, nagsalita ang Diyos. Sabi ng Diyos, oops! Tigil. Kasi patay sana si Isaac. Okay? The Word of God is alive because God is a living God. Buhay ang Diyos. Sabi dito, the very word I have spoken to you are spirit and life. Sabi ni Jesus Christ, ang sinasabi ko sa inyo ay espiritu, at ang sinasabi kong itong espiritu na ito ay buhay. Sabi ni Jesus Christ. Okay? In the parable of the sower, Jesus compared God's word to seed. Ayan. Kinumpara ni Jesus Christ ang salita ng Diyos sa isang buto o binhi. Okay. Ano nangyari sa binhi? Seed, like the word, is a living organism that when spread and planted in fertile soil, produces abundant type. Naalala niyo yung mga binhi? Ano yung unang binhi na natanim? Sa daanan. Bakit hindi nabuhay kahit buhay yung binhi? May demonyo na kumain ng binhi. Kaya nga po, tulad niyan, ilang taong ka ng Christian? Pastor, Kristiyano na ako ng 1 year. Abang-abangan mo lang kasi yung binhi na nasa iyo, pilit yan hahanapin ng demonyo para tukain, para hindi ka makapagpatuloy, para maging katulad ka nung nasa daan. O pag nagtagumpay ka sa daan, ikaw yung nasa batuhan. Pero kapatid, hindi ka pa rin titigilan ng kaaway, mayroon pa rin hong gagawin siya. May pagsubok. Pag napagtagumpayan mo ito, ang pinakamahirap na pagsubok ay yung sa dawagan. Dahil sa dawagan, eto na ho, lahat ng prayer mo, tinutugon na pauti-uti. Lord, salamat sa puhunan. Lord, salamat sa blessing. Lord, salamat sa negosyo. Lord, salamat sa kayamanan. The moment na nandun ka sa dawagan, nandun lahat yun. At doon minsan, at marami ho, madalas, doon sa dawagan, doon nawawala ang maraming Kristiyano. Ang nakakapuluwas lang ho, para makapagpatuloy, ay yung mga tao hong may matabang puso. Na yung salita ng Diyos ay hindi lang po nila tinanggap, kundi pinatira nila habang buhay yung salita ng Diyos sa kanilang buhay. Yung salita ng Diyos ay katulad ng binhi na once na naitanim, para ho itong organismong buhay na nagpupos ng buhay dun sa tao. Kaya sabi ko sa inyo, napaka-powerful pag marunong ka mag-share ng salita ng Diyos. Huwag kayong titigil. Dun sa mga nagpo-post ng salita ng Diyos, huwag kayong titigil. Tuloy-tuloy nyo lang. Dun sa mga nagbi-pray, doon sa mga tao ho na patuloy na gumagawa ng spiritual nilang pamumuhay, ituloy-tuloy nyo lang kasi may puwersa ang ginagawa ho natin. Okay? Sabi dito, why should we take the Word of God seriously? Number 1, because the Word of God is living. Okay, number 2, because the Word of God is active. So ngayon ho, dahil buhay ang salita ng Diyos, imposible ho na wala siyang mangyari dun sa tao hong napagtamnan ng salita ng Diyos. Because the Word of God is active. The term active in Hebrews chapter 4 verse 12 means effective. Napakabisa.
Alam nyo ba mas bless ang taong pinag-pray gamit ang mga salita ng Diyos? Kaya nga mo pag nagpipray ka, anong klaseng prayer mo? Pastor, paulit-ulit na lang ang prayer ko. Paulit-ulit kasi hindi mo alam ang salita ng Diyos. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil, panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita ko na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking mga ninanais. May word ka ba ni Lord? May word ka ba ni Lord? At sinasabi mo sa sarili mo, itong word na ito, tatayuan ko ito, titindigan ko ito, then yung word na yon, magkakaroon yun sa iyo ng katuparan. Bakit po? Tinatayuan mo yung prinsipyo. Okay, number 3, dito tayo magtatapos, pangatlo. Okay, why should we take the word of God seriously? Because the word of God is powerful. Okay? Living, buhay ang salita ng Diyos. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay active. Then ang conclusion po niyan, then ang salita ng Diyos ay powerful. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. God's word is powerful not only to give life, hindi lang para magbigay ng buhay, but also to deliver warning and bring judgment and punishment to the disobedient. Ito na ang problema. Diba? Ang atin lang kiniklaim bilang mga Kristiyano, Lord, gusto ko nung salita mo para mapagpala mo ako. Kapatid, the moment na in-embrace mo ang katotohanan sa salita ng Diyos, ini-embrace mo yung pangalawa. Ano yung pangalawa? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na kaya kang hatulan. Hindi lang blessing ang inaalok sa atin ng Panginoon. Ano? Una, nagbibigay ito sa atin ng babala. Pag hindi ka sumunod sa babala, anong kasunod? Parusa. Okay, tingnan natin. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso na tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Inulit sa 15. Ito ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ang ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Ang kausap dyan ho ay mga Israelita. Sabi ng Diyos na si Yahweh sa langit, mga Israelita, huwag naman kayong suway ng suway. Sumunod naman kayo sa akin bilang inyong ama. Ang mga Israelita at that time, nagbibingi-bingihan. At ano ang ginagawa nila? Mas sumasamba sila sa Baal. Mas sumasamba sila kay Molek. Sumasamba sila kay Asherah. Sinasamba nila yung Diyosan na walang buhay. Kaya galit na galit ang Diyos. Sa totoo lang ho, hindi tayo malakas sa harapan ng Diyos. Maliban na tulungan niya tayo. Kasi sino ho dito magsasabi, Lord, malakas ako sa harapan ng Diyos, malakas ka, yes, malakas ka, baka kasi meron ka ng lahat ng bagay, wala kang sakit at karamdaman, pero paano pag may sakit? Paano pag wala ka ng lahat ng bagay, masasabi mo pa rin ba sa harapan ng Diyos, malakas ka? Until, sabihin mo sa Panginoon, Lord, malakas ako kahit wala ang mga bagay na to, kasi meron akong ikaw. Amen po ba? Pag mayroon kang Diyos, meron ka ng lahat. Pero pag wala kang Diyos at meron ka ng lahat, then wala ka ng lahat. Tama po ba? Meron ka ng lahat, tas wala kang Diyos. Pag namatay ang isang tao, meron ng lahat at walang Diyos, wala din naman. Pero wala ka ng lahat, pero meron kang Diyos. Pagdating mo sa harapan ng Diyos, pagdating mo sa langit, meron kang Diyos. Tandaan, sabi dito, ang salita ng Diyos ay binabahagi hindi para patamaan tayo. Sino dito nag-claim? Pastor, pinatamaan mo ako. Pastor, yung sinabi mo, tinamaan ako. Baka yun ang tama. Ang salita ng Diyos ay ibinabahagi hindi para patamaan tayo, kundi para itama tayo. Kapatid, tinatamaan ka ba? Ibig sabihin, tinatama ka ng Diyos. Amen? Bakit tayo? Tinatama tayo kasi may mali sa ating pag-iisip. Pastor, tinamaan ako ngayong araw sa mensaheng ito. Maaaring may mali sa ating pag-iisip, sa ating pagkilos, emosyon, pananalita, sa madaling sabi, may mali sa ating pamumuhay. Kung tinatamaan ka ng mga mensahe ng salita ng Diyos kada simba mo, baka may problema ka sa mga yan. Then kapag tinatamaan ka at ang pamumuhay mo ay nasasaling, it means, sinasabi sa iyo ng Panginoon, ayusin natin. Baguhin natin. Tumama ka ng landas kasi tinatama tayo ng Diyos. Bakit dito na kailangang itama? Kung mga mali ang mga bagay na ito, mali ang ating pamumuhay, kaya may salita ng Diyos na napapakinggan natin, hindi para patamaan ka, kundi para itama ka. At yan ho ang kailangang mangyari sa atin. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at makapangyarihan. Diyan tayo nagtapos.
Kasi yan naman ang mensahe ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay buhay. Pakiusap, magbasa kayo ng Bible. Magbasa kayo ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan. May pagsubok ka ba? Wala ka makausap na pastor? Wala ka makausap na kapatiran? Kausapin mo ang Diyos gamit ang Biblia. Ang Biblia ho ay binabasa na mayroong paggalang, tama, at dapat ho seryoso. Kasi ang inimit mo dito ay yung author ng Biblia. Hindi naman tao author niyan eh. Kahit pas tao ang sumulat, pero ang pinaka-author ho, ultimate na author ng Biblia ay ang Diyos na nag-create ng lahat ng bagay. Amen po. Yan ang mensahe ng Panginoon, taking the Word of God seriously. Sa Diyos po ang pinakamataas. Palapakan po natin ng Panginoon.